Sabi sa awit 23:1-2, si Yahweh ang aking pastor, na hindi magkukulang. Siya ang umaakay sa akin sa magandang pastulan at dinadala niya ako sa batisan na mapayapa. Ang Lord ang naglilid. Ang pag-unawa ko sa isang pastor ay siya yung naglilid sa mga tupa. Siya ang nagpo-provide ng mga pangangailangan nito. Siya ang gumagawa ng magandang mahihimlayan ng mga tupa. At lagi niya itong dinadala kung saan sila'y makakapahinga. Siya nga ang gumagawa ng yung sapat na makakapahinga nito. Kaya kapatid, ang Lord ang maglilid sa iyo tungo sa kanyang magandang kalooban, tungo sa kanyang mga planong mas higit pa sa plano mo. Need lang natin magtiwala sa Panginoon. Katulad ni Abraham, nung sabi ng Lord na pumunta ka at ipapakita ko sa iyo. Minsan sa atin, mas gusto natin, Lord, ipakita mo muna. Then, pupunta ko. Kailangan sa atin, kapatid, kung tayo nananampalataya, nagtitiwala sa Panginoon. Umakbang tayo na paisa-isa sa bawat araw. Umakbang tayo at sumunod tayo sa nais ng Panginoon. Pagkat sabi nga sa Jeremiah 29:11, For I know the plan for heaven for you. Alam niya lahat ng nasa puso natin, kilala niya tayo. Bilang nga niya ang lahat ng pangangailangan mo. Ang gusto ng Lord, magandang buhay ang plano niya sa iyo. Minsan ang kalaban ng Lord, yung self-will natin, yung mga gusto natin sa buhay. When you allow the Lord na pangunahan ka niya sa mabuting landas, pangungunahan ka sa kanya sa mas better na kalooban niya. Kasi minsan ang kalooban natin ay tutungo sa atin sa kapahamakan. Pero ang kalooban ng Lord, tutungo tayo sa magandang buhay, sa buhay na walang hanggan. Dahil di naman natin alam kung saan hahantong yung mga gusto natin ngayon. Pero kung naisin natin, pagsumikapan natin, hatilin natin sa Lord na makamit natin yung kalooban niya sa atin. Wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong kakailanganin pa. Pagkat ang kukumpleto lang sa atin, ang kalooban ng Lord at ang sagot sa lahat ay ang Lord. Pagkat sa Kanya nagmula ang buhay. Ay siya lang ang magkakakuha nito. Isang halimbawa, sa isang sasakyan, isang tao na gumawa ng sasakyan. Diba mas alam niya yung kung masisira ito, mas alam niya ayusin. Mas kilala niya yung sasakyan. Mas alam niya kung ano ang kahinaan nito, kung ano ang kalakasan nito. Tulad din sa atin, alam ng Diyos ang kahinaan natin. Alam ng Diyos ang mga
ang gagawa natin. Minsan, sa kainaan, dyan tayo binibuild ng Lord. Halimbawa, kung may takot tayo, nilalagay talaga tayo ng Lord sa katatakutan natin. Para dun tayo sumabang, dun tayo tumibay. Pagkat gusto ng Lord, maging matapang ka. At tigit ka sa kanyang magtiwala. Salamat mga kapatid sa pakikinig. Naway na bless kayo sa aking kaunting sharing na ito. God bless kapatid.